sabay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy Pica. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Nanay, damo nam kinita nga basura ditohan may balay ni Ramana Auring. Kay ano na ma, diri may aton, pabayit niyo. Nanay, magpapabandilyo mati kapitan nga magkakamay ading clean up drive. Kay para kuno maibsan ay pagdamo hitagakasakit din at barangay. Ayaw ka mo ito pag binulig, kay makakaraglit iyo guol. Pangaturog na la daw lugod ka mo. Nanay, kailangan hibaro kami hit pagtipikit aton kalibungan. Kay kami lagapit mangungkoy din he. At tahala, pag hinay ka mo nga ayaw pa kagabi ha. Para maiwasan iti pikto it mahugaw nga kapaligiran, importante may baruan it tama nga paglalabog it basura at tama nga butangan. Sundon ang recycling waste management nga nakakabulig liwat it pagtutok it pag-iiban it mga carbon footprints. Ngan paggamit it masataas nga sakto nga teknolohiya. Ngan pagsuporta renewable nga pagkukuhaan hin enerhiya. Pahinumdum, tikang han mga sponsored children han Plan International Pilipinas, Radyo Pilipinas Borongan, Provincial Information Office of Eastern Samar. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, radyo publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas, radyo publiko. Eastern Visayas. Yes, sa naton oras, mga kasangkayan, may ada na kita 1 minuto, ang nakalabayhan, alas 8 haaga. Magandang morning, Eastern Visayas. Magandang morning, Pilipinas. Ini Daisy Lalosa Bilizar, han Radyo Pilipinas Borongan. Iton mananagbalay ha aton programa. Good morning, Eastern Visayas. Para yan ang adlaw, Martes, December 9, 2025. So, December 9, ibig sabihin 16 days na lang Pasko na. Merry Christmas sa atin nga tanan. Alright, so hang aran nito na Amon Station Manager Ate Rosa Rivera Abunda.
Yan bugos nga pera sa iton production team, di naman ha technical, inuobdan kita ni Coach Eufem Bona Jr. Santaramdan, good morning Eastern Visayas, amin katig-uban, haton mga balita, tika nga bugos nga rehiyon. Igin papadangat hayon Presidential Communications Office. Pinaagihan, tulong nga radio station San RP, Radyo Pilipinas sa bugos nga rehiyon. Yan sugad man han Philippine Information Agency. May ada kita yan na. Okay. So, bugbog natin. Mga ka-RP. Para iton aton pa na Martes nga edisyon iton aton program. Madalumdum iton aton panahon. Particularly, the syudad iton Borongan ay I guess na-reflect na ini iton bugos nga sitwasyon. Iton probinsya iton Eastern Samar ha pagtaga panahon. Pero nati karisyula kami, the day ha Eastern Samar, dara iton mga pagpasiga iton mga Christmas lanterns, mga giant parol. Hindi naman iton amon probinsya nga usa na aton kagabi dito naman habung to iton kan avid grabe. Sobran ka naman tao nagpartisipar o nakiusa hadton pagpasiga aton giant Christmas lanterns nga igin lunsad kagabi ika-8 na hiya nga successive nga tuig nga hinaaraan na nga nagkakamayaden sugad nga klase nga pakulo iton local government unit. Ngan didiliwata syudad iton na Borongan, haluyo iton madalumdum nga panahon. Balik na iton risgo iton amon kakalsadahan, dara kay balik trabaho na, balik eskwela na iton mga taga syudad iton Borongan. Matapos an siguro 5 ka adlaw nga bakasyon darahan Baguio, pagkatapos an kakulop naman nga adlaw. Bista opisyal pag tigaman han feast han Immaculada Concepcion. Kasi last week dida pala haton Huwebes nga adlaw may ada na suspension hadton klase. Tapos nga daan na haton ka Biyernes nga adlaw. So long weekend talaga para haton aton mga estudyante didiha probinsya iton Eastern Samar. So ina balik eskwela na. Ang kinahanglan magsigasig kadiri mag-iiha na liwat maabot iton Christmas break. And by the way mga kasangkayan, hito natin pagpamtang hit aton sa kaoras nga balita para hiton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Uupdan kita ito natin mga sister station. Unahon tati kang dito Radyo Pilipinas Sugod Southern Leyte. Makakausan nato ni Sir G. Vic Ipiz. Magandang morning ha iyo dada. Nga pinamumunuan itong station manager Sir Dodens Alaras. Merry Christmas. Ngan tikang naman liwat ha Radyo Pilipinas Kalbayog. Uupdan kita ni acting station manager Jean Navilon. Magandang morning gihapon ha iyo dada. And I guess diri na kita maglangan pangumustahan ta na ito naton makakaupo da pagpahamtanghin na mga balita, impormasyon sakupin sa kaoras nga aton pagkarampang hataramdan. Good morning Eastern Visayas. Katuon ta ha Southern Leyte, Radyo Pilipinas Sugod, kumustahan ta Jevic Ipiz. Ano ba iton balita? Tikang palahin bakasyon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning Jevic. Yes, maupay nga aga maadjong buntag Ati Daisy ug sa ato mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, kang Sir G. Navilon maadjong buntag ug sa ato mga kaubanan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog and sa Katibukan sa Eastern Visayas. Good morning kanatong tanan. O sa ato ring mga kaubanan sa Philippine Information Agency, good morning sa pagpangunan ni Sir Rayan Arinto. Yes, Ati Daisy, update sa panahon din sa lalawigan sa Southern Leyte. Sa sayong Kabuntagon, nagpakita na gyud sa hingpit ang aring adlaw, kalindot sa Kabuntagon. Dini sa lungsod sa Bataog na kumbahin sa lalawigan sa Southern Leyte. Hopefully, wala na tayo masinati nung pag-uwan. Same sa nitabo ni Anto na kalabay nga mga adlaw, nga tungod lagi sa hulga sa Tropical Depression nga Wilma, dihaim na sinati nga mga pag-uwan. And hinugdan po ito nga nakasinati na po o kahadlok ang uban nato mga kaigsunan, labi na kay grabe man ang kadaot naging gibilin di bagyong Tino di ato buwan sa Nobyembre. And pasalamat lang punta
kay alindot na ang ato na sinati nga panahon. And hopefully, hangtod unta mahuman ang tuig 2025, wala na untay grabe gyud nga daotag panahon ang musulod dinhi sa ato nga nasod. And so far pod sa ato nga kuryente tungod lagi sa nakalabay nga bagyong Tino ni atong Nobyembre, nga grabe ang kadaot nga gibilin, nagpasabot o naghatag og advisory ang Suleco kung Southern Leyte Electric Cooperative kabahin sa ilang gipahigayon nga power restoration sa lalawigan. May ada pa ba So, part kung ha, ang Southern Abuga- Leyte, GVIC na walang kuryente? Magpapasko na? Yes, so far Ate Daisy, ana sila sa 80% ang ilang na-restore nga supply sa kuryente. Gani, duha na lang ka barangay Ate Daisy sa tibuok nga lalawigan sa Southern Leyte, sa 500 ka barangay sa ilang coverage area, duha na lang ka barangay ang wala pay kuryente hangtod karon. Kining duha ka barangay, mao kini ang islang barangay sa lungsod sa Hinudagan, ang San Pablo o ang San Pedro. And gipasalamatan sa Suleco kay bisan pa man og hapit gyud sa kabuan nga nahibalik ang supply sa kuryente sa uban nga mga lugar. Ilang gyapon gipasalamatan ang tanan nga labi na ang mga miyembro konsumidor nga sa ilang pagsabot, and of course sa mga lineman sa Suleco og ang kapatid warriors nga di bisita og nitabag yun sa Southern Leyte para sa pag-restore sa mga linya sa kuryente para gyud mahibalik ang kahayag sa mga kaigsunan nato. Labi na Ate Daisy do kay hapit na gyud ang Pasko. And ato lang din po i-appeal ang sikbit nga electric cooperative kining Lico 4 ang nag-supply sa kuryente sa 5th District sa Leyte. So far, ana na po sila sa 99.80%. So, gabay na lang yun. Pipila na lang ka mga panibalay. Ang wala pa or barangay or sityo, ang wala pa supply sa kuryente. And ilang yun panikabutan, sa dili pa ang Pasko, 100% na unta ang adunay kuryente sa tanan nga mga service area or coverage area sa nasoy nga electric cooperative. So iga na gyud ka grabe no ang gibilid sa bagyong Tino dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte o dito sa 5th District sa Leyte. Sa pag-update Ate Daisy o Sir Jid, good news kay tungod lagi kay haduol da ang Pasko, ang DTI ko Department of Trade and Industry Southern Leyte katambayayog LGU sugod magpahigayon og diskwento caravan. Karon kining Friday, December 12, 2025, ani paghimuon sa lungsod sa Sugod. So baton Ano pa yan, sa GVIC? DTI. Mga Noche Yes, Ate Buena, Daisy. Noche Buena items ba yun? Yes, Ate Daisy, baton pa sa DTI, ang naasoy nga diskwento caravan is mga pwede makapalit ang ato mga kaigsoon og mga Noche Buena nga mga items, grocery goods, agricultural products ug uban pang mga nag-unang mga pamaliton. And good news kay ubos ang presyo kung itandi sa ato nga mga kaning nga mapalit sa mga tindahan. So Kaya ba sa sa 500 pesos na Noche Oo. Buena budget? So far Ate Daisy ato mapugi ko kaya man gyud 500 pero dili naman ta mabili ang mga branded kana mga bahalon kay nagabag po mga available sa ato nga mga or sa market daghang mga mapalit. So diskartehay lang yun para makuha kining King Yantos. O kaya na. Di lang ta palabing garboso may term ana po. O kakayanin. Basta lang datay handa sa ato nga kini sa Noche Buena, datay handa para sa atong mga kapamilya. So badiskarte kita para makaya kay wa po tayo mahimo kung mao ra gyud kwarta available labi na sa ato mga katong yung mga ubos mga minimum wage earners. So gani below pa 500 ang ilang kita matag adlaw. So mao kada ang makita mo. So kining mga igani nga kalihukan, mga diskwento caravan nga gipunahan sa DTI uban pang mga activity nga naghatag o nag offer og mga barato nga mga paninda dako nigtabag labi na karon nga kapaskuhan. And kagahapon di ay December 8, naga sa ulog og fiesta ang lungsod sa Libagod, Southern Leyte, and so far nagbalapusod and nagmayag yun ang mga katawhan sa ilang annual fiesta kagahapog adlaw. And timing pod kay usaban ka special non-working holiday and ubay ang mga katawhan nato nga bisita, dabista, and ang uban pod is nagbakasyon kay sukadi adto
Sabado gani adto pag nakalabay nga adlaw kay diha pa po'y suspension gubi ka lagi sa Bagyo Wilba so taas-taas ang panahon Ate Daisy o Sir Jean sa ato nga mga kaigsuunan. And by the way, ang mga senior citizens sa Southern Leyte di ay malipayon gubikan kay nakadawat na sila nga social pensions para sa katapusan nga quarter so mo kini ang gipanigabutan gyud sa Batag MSWD sa Batag Lungsod nga mahubad ang distribution or payout karong si Madahaga gisugdan kini adto nakalabay ga Sibada. Sa oras nga alas 8:12 sa buntag, ari ada ang mga headline or mga balita nga naandam sa Tibok Pwersa sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko sugod karong adlaw nga Martes. Arish sugod bisalbot sa pagsaulog sa World AIDS Day, bago nga fast craft planog bulawig sa dakbayan sa Baasid. Ang DOST hatag og Noche Buena packages sa IP community sa lungsod sa St. Bernard og MDRRMO Silago nagpahigan og post-flood inspection and mga senior citizens sa lungsod sa Limasawa, Southern Leyte nakadawat na sa ilang social pension. So atagi ang detalye sa mga balita nga nahikay sa Tibok Pwersa sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko sugod karog adlaw. And sagad sa mga station manager Sir Dindo Alaras at kauban sa Pikas Lawak sa Buster Control, Kuya Dual Palugod, kini ang inyong mga kauban, Jevic Epis. Once again, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Thank you very much, JV. Katon pasilip, hayton sitwasyon dito naman na Southern Leyte nga sugad man pagpahamtangan headlines o panguna nga mga balita tikang nasabing probinsya. And this time nga to naman kita Radyo Pilipinas Kalbayog ngan mangungumusta kita hiton station manager, acting station manager Jean Navilon. Magandang morning, kumusta ito niyo sitwasyon and advance Merry Christmas. Good morning, Eastern Visayas. Alright, mo pa nga aga. Salamat kaupod Daisy. Merry Christmas sa iyo. Nga nasugod man si kauban Jevic sa DYSL sugod Southern Leyte. Nga sa bugos nga persa sa sugod sa pagpauna ni SM Dindo Alaras. Nga sugad man sa DYES Radio Pilipinas Borongan sa bugos nga persa sa Radyo Pilipinas Borongan sa pagpanguna ni SM Ruth Abunda. Didi sa siyudad San Calbayog, kaupod ko yan sa control si Engineer Francis Marnie Balbas ngan si Engineer Juven Cardenas. Didi sa siyudad San Calbayog, maadlaw yan na sa pagkanhi ko kanina nga tipag alas 8. As usual, masuot ang pagtaga-trafiko, bumper to bumper at mga sarakyan sa National Highway. Okay, hanadi, Jean, hanhani bagahin di naglabay nga mga adlaw diri manggod base naton mga kakalsadahan darahan suspension mga klase, trabaho and nag-weekend tapos kakalapis sa official gihapon. So kulang basta may klase nga may opisina mao dito pero pigutan naton na pagtaga-trafiko dinhi sa siyudad sa Calbayog sa pagkakulop naman pag alas 5. Ngadto alas 6 mas damo aton mga motorsiklo nga nagdadamo na luwat ining e-bike nga sa kami gihapon didi Jean. Iton e-bike naman talaga didi na tikadamo and iyon aton liwat hiniging kukulawan nga tikang bayton iniro nga pagdididan nahira dito National Highway. Na makuri pagod pati tricycle kay gintutugutan dito sa National Highway din sa siyudad sa Calbayog maluya nga ni ang para pidal labi na kung senior citizen na kasi itong nakakalangan apurado yes so Hikami amo ito nit nakakadugang yan na dito na amon kakalsadahan didi ha syudad hiton Borongan iton pagdamo hiton nga mga e-bike ba iton hiya ngahin iton nga ni nga mga pera iton na 3-wheeled nga mga sasakyan.
Asit hiya na ito na natikadamo didi ano kasi mas maupay man daman talaga hiya kay may daniya handong and then iton na passenger iton pasahero at least may adad duha ano nga komportable ba nga malingkod kaya parang gusto i-regulate yan na ano hiton na Land Transportation Office para liwat hiton safety hiton nga tanan. Ang ginulat ko kaupod di sa iton nga three-wheel nga mga sarakyan, di ba yan na single motorcycle, pero may daw mga three-wheel na yan nga mga bago na nakita natin sa Facebook, sana daw ito maabot din sa atin sa Samar, isla sa Samar. Ginulat, hulaton tayo ni kauban na Civic, kay nga magburo barato, medyo mahal ini, ora-ora. Kung ma-afford, ano? Yes, didi sa pagtaga-tubig naman, sa siyudad sa Calbayog, waray abiso ang Calbayog Water Company nga magkameda sin water interruption. Human naman ang ira pag-ayad kakulup didasan ira naging schedule of activity kakulup tikang Disyembre 7 hanggang Disyembre 8 din nagkamay-ada sira sagton na pag-ayad yan na bugos na nga service area sa Calbayog Water Company yan iton bumalik ang normal nga daroy sa tubig. Sa pagtaga kuryente naman waray luwat abiso ang sa Melco 1 labot la sini nga 30 minutos unscheduled power interruption. Affected areas, barangay Kagnipa to Kaglanipaw tungod sa na ang jumper, nautod dito sa Pinya Tower. 30 minutos ining nalangan ang pagdaloy sa kuryente. After 30 minutes, naayad naman inidayon sa naton linemen sa Melco 1. Yan na naman nga adlaw, Disyembre 9, ginpapaybaro sa Melco 1 sa mga tinahod nga member consumer owners sa Santa Margarita. Yan na nga adlaw, December 9, igpapadayon ang mobile co-op, tikang alas 9 sa nagatubtob, alas 12 sa udto. Ngan ginpapahibaro dayon nga naging aktibo na ang GCash bill payment sa Melco 1. Kakalipay pag-anunsyo sa Melco 1 ng GCash bill payment para sa aton mga panbayad kuryente ang yan na fully operational. Kamo ang makakapanghimulos ang malaksi, masayon, ngayon di rin magliliniya para makabayad dayon sa niyo electricity bills, misin nanong oras, misin nanong adlaw, miskin diin. Kung nadakam sa Manila o kuntin kam nga lugar, gawas na Calbayog, pwede na kam magbayad. Pinagisan GCash. We apologize for the inconvenience caused during the service downtime and thank you for your continued patience and support. Ngan sa gabi, dito sa siyudad sa Calbayog, Marisyo, Nihaga Park, kaupay dadahan, yung bugos nga pamilya kay mag-enjoy good kamo sa mga pasalida ka na gabi sa Nihaga Park. Labi na maanyag ang mga dekorasyon, nakakabighani nga sugad man, nakakatats nga maupay selfie ngan magpa-picture sa niyo bugos nga pamilya ngan bugos nga barkada. Didiliwat sa City Hall stage, daan nga City Hall stage maaniag liwat mahayag ang Calbayog City Hall basta gabi kay kagupay sa mga Christmas decoration, Christmas lights. Ang ginabangan niya na sa mga Calbayog noon inin na human sa proyekto
ni City Mayor Munmun Uy pagpaniyag sa Sacred Heart Plaza gin balabgan sa itom nga plastic nga madakmol sa nagdiri nakikita ang sulod kay sigen trabaho. Ginabangan sini kung ano ba ini magiging maanyag ang postura. Pa-suspense. Yes, pag-suspense. Na bago nga renovated, bago nga pagpanyagin moderno nga Sacred Heart Plaza. Pero nahibibilin na Sacred Heart, na ribulto sa Sacred Heart, sa no daw lalo tinititikangan pag pakaupay, ang city government sa Galbayog nakikipag hampang pa sa senior obispo kung paano sini ang magiging sistema sa pagpaanyag liwat sa ribulto pinaka-stage sa Sacred Heart Plaza. Ginpapay baro naman sa City Arts and Culture Office nga ang pabingo event ang ginisdog nga do Disyembre 19 para sa ton mga nagpipinamulat sila nga bingo socials sa Nihaga Park alas 6 gabi ni bubuaton ginisdog ngadto sa Disyembre 19 ang pabingo event. Bubuaton sa Kako Theater sa Nihaga Park. Ang rason sa adjustment ang rescheduling ang tungod sa expected impact sa Tropical Depression Wilma ng ginhimo konsiderasyon sa katalwasan sa kada usa. Anit nga pabingo event, Jean? Yes, kanan Rotary Club of Calbayog ni may mga pa-premyo ini nga kas. Parang raffle? Diri, ada ka ko dito malingkod, magbibingo, uyag ka ko sa bingo. Makakumpleto ka nga ni sa linya. Ako na ano nga linya, kung horizontal ba, kung patindog, kumpiraton nga numero, naingalimot na ako sa bingo. So may bayad? Yes, oo, may, waray ni libre ni, waray mo nakabutang didi kung may bayad, pero libre siguro ni para sa ngatanan. So pamparisyo? Pamparisyo, ang dirip pa kita, waray ba dito nakabutang sa FB page ng City Arts and Culture Office kung may bayad din pabingo sa Rotary Club of Calbayog. Ano man ang premyo? Waray lo dito butang Okay. kung ano ang mga premyo. Basta may cash ini nga nasugad man mga higamit sa panimalay. Pasalamat liwat ang City Arts Art Culture Office nga nasa itong mga nag-pledge nga maging benefactor. Siguro nakaghatag na ini nga aton mga benefactors para sa 2025 Share a Gift Program nga sa mga kablas din sa Calbayog. Pasalamat sa itong mga benefactors kan Engineer Lito S. Rosalado, kan Honorable Judge Mario O. Kinet, ng Jay and Myla Pilito, iba pa ang mga benefactors, si Marites Q. Vergara, ng sugadman si KPCO June Ugrimen. Yan na nga adlaw pizza schedule sa hahalad sa Pasko, schedule of activities. December 4 to 12, film showing, Pipe in Music sa alas 7 ng gabi sa Kako Theater. Pagka Disyembre 11, launching, third Boots Diaz Solo Exhibit, alas 9 sa naga sa Pasalubong Center, Takinsan, Tapuso Headquarters. December 13, Judging Parole Making Contest and Barangay Christmas Decor Contest. Maupay nila kay waray good magparamdam ang Bagyo Wilma, waray gyapon marubat ato na Christmas decor sa umungay ng mga barangay. Sini nga Barangay Christmas Decor Contest. Pagka Disyembre 14, Calbayog City National High School Christmas Production. May pasundayag ang City High. Yan ang Disyembre 14, alas 7 ng gabi sa Kako Theater.
Pagka Disyembre 15, Christmas Pop Dance Competition Inter-High School Concert at the park featuring local bands. Disyembre 16, Traditional Panarit Contest, Awarding Parol Making Contest ng Barangay Christmas Decor Contest. Ng bubuhaton liwatan Christmas Singing Idol, elementary category, alas 7 ng gabi sa Kako Theater. Naglilinyay niya na nga pagtigang san Panarit, Disyembre 16, kadamusan pasundayag dito sa Kako Theater. Disyembre 17, Christmas Singing Idol, High School Department, alas 7 ng gabi sa Kako Theater. Pagka Disyembre 18, concert at the park featuring local bands, alas 7 ng gabi sa Kako Theater. Pagka Disyembre 19, Radio Voice Idol 2025 Season 6, alas 7 ng gabi sa Kako Theater. Pagka Disyembre 20, maunay ni ang panatag sa regalo, Share a Gift, alas 8 sa naga sa Kako Theater. At mga identified, piniling ang mga kablas good sa below poverty line, maaram na sila. Papakadtuon sila sa Kako Theater alas 8 sa naga, Disyembre 20 para makarawat sa mga regalo. Bubuhatan liwat din ang Christmas Singing Idol Teacher category alas 7 sa gabi ng concert at the park featuring local bands sa Kako Theater. December 21 to 23 film showing Pipe-In Music alas 7 sa gabi sa Kako Theater. Amad to ang mga aktibidades ang halad sa Pasko 2025. Kadamo, Jen, Parang ito sa na mga activity headlines. dida, parang ilulook forward ito mga kalbayog nun. Nga haros kada gabi may ada mga pasalida. Yes, ang lit na nagdadamo tao dito sa Nihaga Park, Kaupod the Daisy. Sa luwak permi, para itong mga mamarasyada, magdamungan marisyon kapasuan din sa Calbayog City. On time lagi hapon, di ba, kay naka-Christmas break, gidada mo talaga itong tao. So, may enjoy, pamilya, mga magsarangkay, di ba, nga mamamasyada, magkikita, hiton nga magkarukalain ng mga salida. Yes, nano daw lang nga rin sila nga palusiban, nano winaray sa palusibo, kay santong guti pa diri pa good sementado mga kalasadan, may naging uusok nga hataas nga kawayan, ngayon bubutangan sin kwarta. Marisyo ini, pero yan na, di rin na ini siguro mabalik nga kadaan nga panparisyo sa mga kabataan. Nano daw lang winaray sini nga palusibo, ipatigo talugo din eh. Oo, computer games na yan na eh. Oo, kasi itong sering padiri na good mabalik ang kinadaan. Nga na bueno para sa itong mga headlines, Mayor Raymond C. Uy nakigusa sa Vendors Association sa Christmas Party. Kapalogan City Agriculture Office nagtutdo sa fruit processing sa mga kababayanan. 20 pesos kada kilo nga bugas mapapalit na sa Northern Samar. Samar State University mas ginpahugot ang suporta sa evidence-based local governance sa Samar. Usang nga van sa lawang Northern Samar nahulog sa Kadanawan. Amo to nato na mga headlines, mga detalye katukiban nurunian sa second half. Good morning, Eastern Visayas, alas 8:30. Good morning, Eastern Visayas. Da mga salamat, Jean. Hato na pauna nga impormasyon, tikang Radyo Pilipinas sa Calbayog. Ngan, tikang naman di Radyo Pilipinas Borongan. Para ang headlines ang mga balita, yan ang adlaw Martes, December 9, 2025. Asyahan 2,602 nga senior citizens sa syudadan Borongan makakabenepisyo ha nagpapadayon nga social pension for indigent senior citizens program payout. Tigdong hinbago nga medical school ha Eastern Samar aprobado na ha House panel sumalakang Congressman Libanan.
Ngan 8 o ikawalo nga kan Avid Lamrag Giant Christmas Lantern sa ginpailawan na. Samtang HIV AIDS Awareness Advocacy Campaign ginbuhat ang Borongan City Health Office ha Eastern Samar National Comprehensive High School didi syudad han Borongan. Mga kasangkayan magpabilin nga nakatutok ha gandang Good morning Eastern Visayas ngan madangat hayo ang mga detalye kataliwan lahin piranga pahinomdom. Morning, Eastern Visayas. Kalakipan mga diskusyon durang pinatibidad isang on-site HIV testing and counseling services ang Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Mga partners, speakers, facilitators, ngan participantes, nga dagad dun papel ha kalang po. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Alright, natin oras mga kasangkayan, may ada na kita 35 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga and we're saying good morning. Ito natin na pirang viewers online. Hiami Alidon na sa ringya. Good morning sa lahat nga namamati. Ito na Radyo Pilipinas. And Merly Hikomo watching from Hong Kong. Nangungumusta gihapon. And Jennifer Golmatico, pati na kan Ginny Lynn Gira is also watching, and pati kan Merlin Parientes Guling, magandang morning. Happy 7th birthday daw nga da kan Riven. Ngan beno yan nga oras kadton ta na ang detalyihan mga balita. Balikan Titan Radyo Pilipinas sugod Southern Leyte. GV ka Utro, magandang morning. Good morning, Eastern Visayas.
Madyong buntag usab ati Daisy ug para sa mga balita dinis sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko sugod ang DOST mihatag og Noche Buena packages sa IP community sa lungsod sa St. Bernard. Para sa detalye na report ni Rhea Mikate. Radyo Pilipinas Report. Nakahatag og sayo nga kalipay ang Department of Science and Technology kon DOST sa Mamanuwa Community sa Barangay Malinaw, St. Bernard, Southern Leyte. Kini human mihatag og Noche Buena packages nga gipanguluhan mismo ni Assistant Regional Director for Finance and Administrative Services Division Dr. Pino Mingote. Kauban si Provincial S&T Director Dr. Ramil Uy ug ang tibok Provincial Science and Technology Office Southern Leyte team. Mitambong usab si Mayor Joy Limbong Caras sa St. Bernard ang personal nga mosuporta sa mga inisyatibo. Kabahin kini sa 2025 DOST-wide Year-End Thanksgiving Celebration na dunay tema nga mapagkalingang Pasko sa DOST 12 Days of Christmas Bringing Hope Across the Islands. Tumong ini ang paghatag og tabang ug pagdalaw-paglaom ngadto sa komunidad nga natandog sa kalamidad. Apil sa mga labing apektado sa Bagyong Tino ang Mamanuwa Community ug kasamtangan usab silang benepisyaryo sa DOST SAS program na nagtabang sa pagpalambo silang ratan products pinaagi sa STI interventions. Bisan pa sa ilang mga giatubang hagit gisiguro sa DOST nga ilang mabati ang gugma pagatiman og espiritu sa Pasko. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas, Rhea Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas! Mayor Raymond C. Uy nakigiusa sa Vendors Association sa Christmas Party. Sa detalye din report ni Ken Oliva. Radyo Pilipinas Report. Nakigusa si Mayor Raymond Munmun Uy sa Calbayog Vendors Association sa ira Christmas Party dida sa Calbayog City Convention Center sa Disyembre 7, 2025. Ang pakigusan na punusan kalipay, musika ngan pagburubligay, samtang ang mga vendors nga nanira pamilya nagselebrar san espiritu san Pasko. Sa iya mensahe ginpasalamatan ni Mayor Raymond ang mga vendors nga padayon nga nagbubuhi sa ekonomiya san Calbayog. Iya ginpahinumdum nga ang Pasko dirila para sa kalipay, kundiri para sa pagkaurusa ngan pagbinuligay sa tagsa-tagsa. An okasyon nagpakita san kusog san komunidad, kundi ang vendors ngan lokal nga leader nagkaurusa sa pagselebrar san Pasko. Ini nga pakigusa naghatag san inspirasyon nga padayon nga magbinuligay para sa mas maupay nga Calbayog. Para sa Bagong Pilipinas, Ken Oliva, Work Immersion Student, San Clarencio, Calagos Memorial School of Fisheries. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Ken sa dimo report. Good morning, Eastern Visayas! Samtang tikang daman didi Radyo Pilipinas sa Borongan nga balita, 2,602 nga senior citizens sa syudadhan Borongan makakabenepisyo han nagpapadayon nga distribution han social pension for indigent senior citizens program payout iyan na. Ang detalyihan report tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Ginlalauman maabotin 2,602 nga ihapin senior citizens sa syudad ng Borongan nga mga beneficiaryan social pension for indigent senior citizens program ng gobyerno nasyonal ang makarawat in 6,000 pesos nga ayuda pinansyal ang nagpapadayon na gindudumara nga payout ang lokal nga pamunuan ipinagyan pagbibinuligay hit City Treasurer's Office ug City Social Welfare and Development Office nganhit mga presidente hit Barangay Senior Citizens Association, Federation of Senior Citizens Association of Borongan o FISCAB o Get Office for Senior Citizens Affairs sa Oscan Syudad na gimbubuhat ang Borongan City People Center ug hanatudlok nga barangay covered court. Ini nga kantidad in social pension na nasabi nga mga benepisyaryo parit ultimo nga duhang quarter tuig 2025. Iginpaagi ang Department of Social Welfare and Development aron utso a fund transfer LG Borongan ang pundo hini nga social pension agud mas maging madagmit ug kumbinyente ang pagduhol hini nga ayuda ngadto hintutungdan nga mga benepisyaryo. Samtang ginaawhag ang nasabi nga mga senior citizen nga makipagsumpayan at presidente itiratag sa tagsang nga barangay senior Citizens Association para schedule na nasabi nga payout. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
Damo nga salamat han detalyihan report at Isok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Mga PDL sa Sugo District Jail sa Southern Leyte nagpakita silang abilidad paghahimo og Christmas parol. Para sa detalye, ani report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas, report. Ang Sogo District Jail ubos sa pagdumala ni Jail Senior Inspector Don Luis T. Barawid. Acting Jail Warden, malampuson niya naglusad ug livelihood activity alang sa PWD, PDL, pinagi sa Parole Lantern Making Project. Ang maong kalihukan, nagpakita nga ang PDL, PWD, PDL, aduna gihapoy dakong abilidad nga makasalmot sa mga mapuslanong kalihukan sama sa paghimo og parol ug ang ilang pagtambong nagpamatuod nga pinaagi sa hustong suporta makakaton sila og bag-ong kahanas, mahimong produktibo ug makatrabaho uban sa uban pinaaging sa inklusibo nga programa sama niini. Sila makabaton og kumpiyansa, katujuan ug iyon man opportunity nga makatabang silang kaugalingon isip kabahin sa proseso sa rehabilitasyon. Ang mga PDL sa Sogo District Jail, malipadyon nga may pakita silang matalento, bisan pa man kung atua sila sulod sa rihas, isip pagpakita sa mga katawhan nga aduna gihapon sila'y talento o kapuslanan nga gihatag gikan sa labing makagagahong. Balita gikan sa Sogo District Jail para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Matmanugan City Agriculture Office nagtutdo sa fruit processing sa mga kababayanan sa detalya din report ni Lex Makasling. Radyo Pilipinas, report. Ang City Agriculture Office ng Catbalogan City nagdumaras ng fruit processing training nga nagpakita sa paghimos ng papaya pickle ng pineapple jam usa nga paningkamot nga maghatag sa bagong abilidad sa mga kababayanan. Nagatitirok ang 30 miyembro sa Rural Improvement Club or RIC, tikang sa Payaw, San Andres, Old Mahayag, New Mahayag, Silanga, San Vicente, ngan igid nga nagpakita sa era dedikasyon sa pag-aram. Nakipagpartisipar sila sa praktikal nga demonstrasyon ng workshop nga nagtuto sa coasting, pricing, ngan marketing nga naghatag sa oportunidad nga mahimo nga panginabuhi an era na baruan. Para sa Bagong Pilipinas, Lex Makasling, Work or Mission Student sa Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, John, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Anaton oras, mga kasangkayan, may ada na kita 44 minutos sa nakalabayhan alas 8 haaga, ngandugang nga balita, tika nga Radyo Pilipinas Borongan. It's HIV AIDS Awareness Advocacy Campaign, ginbuhat sa Borongan City Health Office sa Eastern Samar National Comprehensive High School. Ang detalyihan report, tikang Kandayan Kamplon. Radyo Pilipinas, report. Hapag obserbahan World AIDS Day, ang lokal nga panggoberno ng syudad ng Borongan ay pinaagang City Health Office in Malangpuson nga nagdumarahin HIV or AIDS Awareness and Advocacy Campaign sa Eastern Samar National Comprehensive High School or CHS Borongan City hadto na kalabay nga semana. Naimog sa inisyatiba pinaagang mahugot nga pagigsumpayan na sabing buhatan ha Provincial Health Office ng DepEd Borongan City Division. Ang aktibidad din nakaangkla ha tema Overcoming Disruption, Transforming AIDS Response. Nga nuyo paghatag doon hiton kolektibo nga saad pagpakusog hiton pagpugonghan HIV. Pag-edukar ngan paghatag suporta haloyo hiton mga nagpapadayon nga mga ayat. Ining inisyatiben panuig gihapon nga ang mga grade 11 ug 12 students in mataganhin kaangay nga impormasyon. Pag-promote han safer practices ngan pagaghat nga magkamay-ada kaluoy ngan respeto ha mga tawo nga nagaagi HIV. Kalakipan mga diskusyon durante ng aktibidad sang on-site HIV testing and counseling services ang gimbuhat. Ngan ginsigurad ton privacy and confidentiality ang tanan ng mga partisipante. Dako naman ang pasasalamatan City Health Office nga da mga partners, speakers, facilitators ngan partisipantes nga dako don papel ha kalangpusan han aktibidad. Dugang paganlalauman nga pinaagi ning aktibidad makakabuot itong hingyap nga mapud nga niton pagsarang han HIV or AIDS. Impormasyon na ikay pinaagin Borongan City Health Office. Para Bagong Pilipinas, Dian Kamplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
Da mga salamatan report, Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Mga miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa lungsod sa Macrohon, Southern Leyte, gipailam sa usa ka training para sa detalye ng report ni Ms. Dalia Orit Atwil. Radyo Pilipinas Report. Malampuson nga nahuman sa lokal nga kagamhanan sa Macrohon ang 5 kaadlaw nga massage therapy ug acupressure skills training alang sa mga exited beneficiaries sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa lokal nga pangagamhanan sa paghatag og lig-on nga panginabuhian sa komunidad. Ang maong training sakop sa aftercare program sa munisipyo nga tumong motabang sa mga former 4Ps beneficiaries sa ilang pagbalhin ngadto sa pagka self-sufficient. Gipasabot ni Mayor Attorney Jerome Cortina nga prioridad karon sa Macrohon ang paghatag og sustainableng panginabuhian aron masiguro nga ang mga benepisyaryo makapadayon sa paglambo bisag humana ang ilang partisipasyon sa 4Ps. Subay niini, ipahigayon na sa lungsod ang paglusad sa Macrohon Cares Massage Therapy Area sulod mismo sa Municipal Building sugod Disyembre 15 ning tuiga. Ang mga pasilidad mag-alagad sa katawhan nga nangita og lugar alang sa pagpa-therapy, pagpatanggal sa sakit sa kalawasan ug pagpahulay o relax gikan sa stress. Gilauman sa LGU nga pinaagi sa mga inisyatiba, ang mga trainees makadawat og bag-ong oportunidad nga kita samtang ang publiko makapahimulo sa kalidad sa abot kaya ang serbisyo sa massage therapy ug acupressure. Balita gikan sa lungsod sa Macrohon para sa Bagong Pilipinas, Dalia Orit Atwil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. 20 pesos kada kilo nga bugas mapapalit na ina sa Northern Samar sa detalye din report ni Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas Report. Maabot 2,000 nga mga pamilya sa probinsya sa Northern Samar ang naka-avail sa 20 pesos kada kilo nga bugas. Ini ang ilarom sa 20 bigas meron na program sa nasyonal nga gobyerno. Una gintagan prioridad ang mga vulnerable nga grupo sugad san para uma, para pangisda, minimum wage workers, senior citizens, PWDs, solo parents, 4Ps beneficiaries ug indigenous peoples. Mada 400 kasako san bugas ang gindistribuer kundiin kutob na 10 ka kilo ang pwede mapalit san kada pamilya. Ang sabi nga pitad ang parte san pamaskong handog caravan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga magpaabot kaya nga pagkaon. Napapanahon liwat ang nasabi nga programa tungod usa ang probinsya sa pinakagrabe nga naapektuhan san magkasunod nga bagyong Tino ug Uwan nga nagresulta san pagkarubat san mga umhanan ug infrastruktura. Nagserbe ini nga temprano nga pamasko sa mga Nortehanon nga naatubang yana san mga hagit nga darasan bagyo ug padayon nga paghataas san mga paraliton. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charm sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita, 8 kan avid lamrag giant Christmas lanterns ginpailawan na. Ang detalyen report tikang kan Pen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Nagpakitahin kalipay ngan kadasig ang mga kan-avidnon ngan mga bisita durante han seremonya lights on han 8 Lamrag Giant Lantern Festival hakan avid Great Park didahan gabihan Disyembre 8, 2025. Gindumaran pagpailaw hapangunguna ni Mayor Alicia Teves haginbuhat nga pag-switch on han 13 nga giant Christmas lanterns nga ginhimuan mga residente tikang ha 13 nga barangay han Bungto. Ginlalauman kada tuig ang festival kumo paisan-isan han pagpakita hin innovation ngan creativity hit mga kanda-avidnon pinaaghin paggamit hin recyclable materials para makahimuhin mag-anyag makulor nga mga Christmas lanterns. Siyahan ini nga ginpasundayag han 2017 ngan temporaryo nga naudang han 2020 tungod han COVID-19 pandemic. Sumalakan si Bastian Baste Pumarejos, Municipal Tourism Officer Designate, daka na
ihatag nga benepisyan festival ha turismohan bungto. Nagdangat ha sobra 10,000 ang turista nga binisita kan Avid han Disyembre 2024 rason han padayon nga paglamrag han Lantern Festival. May dagihapon gintindog nga food hub sa Pithan Great Park na nagbulig ha lokal nga ekonomiya. Ha iya mensahe gindig una ni Mayor Teves ngan pag-uswag ngan pagpadayon han festival resultan pagkakaurusan lokal nga panggobyernuhan, barangay officials ngan komunidad. Iyaliwat ginaghat ang mga estehanon ngan mga bisita hagawasan probinsya nga bumisita habungto. Ngayon na, ginkikilala ko mag Christmas capital han Eastern Samar. Nagpasalamat gihapon ni Mayor Teves sa mga nagdonar handag nga premyo 200,000 pesos. Tikang kan House Minority Leader o 4-piece party list Representative Nonoy Libanan, parahan grand prize, 150,000 pesos plus trophy. Tikang kan Congressman Shin Gonzales, second prize, 100,000 pesos plus trophy. Tikang kan Governor Rob Vincent Ivardoni, third prize, 10,000 pesos consolation prize. Tikang kan Vice Governor Maricar Sison Gutisan, parahan nan winning entries, dugang nga 10,000 pesos. Tikang kan Mayor Teves, parahan mga barangay nga nagpailaw, hinira kalugaringan nga parol, hatag sa tagsa nga lugar. Pinaagi kan anay oras Mayor Vivian Alvarez, iginpaabot nira Congressman Libanan o Congressman Gonzales ang irapadayon nga suporta habungto han kan Avid. Samtang hi-board member attorney PJ Ivardoni nagsiring nga an kan Avid naging consistent nga Christmas capital han Eastern Samar, darahan liderato ni Mayor Teves ngan suportahan konseho. Dirilay ni basta pagpailaw kundi simbolohan pagbuburublig nga nagahatag lamrag bisan ha pinakamakori nga panahon dugang paniya. Ang entries igja-judge duha ka beses, Disyembre 8, 60%, nga Disyembre 22, 40%, pinaagyan masunod nga criteria. Creativity and recyclable materials 30%, craftsmanship 20%, visual impact 10%, lighting and effects 40%. Igpapagawas ang mga magdadag ha Disyembre 27, 2025 durante han Christmas party han Liga ng mga Barangay ngan SK Federation. Magpapadayon ang festival tubtub siyahan nga simana han Enero 2025. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ang report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pa nga balita din sa lalawigan sa Southern Leyte, hinunangan nakarecord og usa ka kaso sa HIV sa unang unom ka buwan karong tuiga. Para sa detalye, ani ang report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas Report. Napunan ang kaso sa Human Immunodeficiency Virus kan HIV sa lungsod sa Hinunangan, Southern Leyte. Naasaran sa report sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit 8 nga usa ka kaso ang na-record sa unang unom ka buwan ning tuiga ug gikan Enero hangtod Hunyo. Gumikan niini ana sa 15 ka kaso sa HIV ang na-record sa Hinunangan gikan sa tuig 1989 o 6.6% sa kinatibuk-ang 227 nga kaso sa Southern Leyte. Padayon ang paningkamot sa mga lokal nga panggamhanan ug nagkadayang grupo sa pagpakunhod sa kaso sa HIV, pinaagi sa pagpaambit og impormasyon ingon man ang pagtapos sa stigma ug diskriminasyon. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samar State University mas ginpaugot ang suporta sa evidence-based local governance sa Samar sa detalye ng report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Ginpakusog sa Samar State University o SSU ang mga inisyatiba sa lokal nga pangobyernuhan mahuman maghatag sa technical assistance sa DILG Samar Provincial Office para sa provincial rollout training sa CBMS Module 3B Uses and Application of CBMS Data. Kaparte inisan programa sa SSU nga nagpapahugot sa paggamit sa datos para sa lokal nga pagplano o budgeting sa pagpamuno
pamuno sa Samar Island Center for Good and Local Governance. Ginisgot sa tulo ka adlaw nga meeting ang importante nga tupiko sugad sa CBMS nga Local Development Planning SDG 2030 Agenda, Ambisyon Natin 2040, Philippine Development Plan, pagbugos ug pagpatuman sa Comprehensive Development Plan kan iba pa nga proseso para sa epektibo nga pagwahig sa pondo ngan proyekto. Ginpapakita san kolaborasyon ang padayon nga commitment sa SSU sa pagpaduso sa transparent, makarit ngan evidence-based governance sa bugos nga probinsya sa Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. May adan na kita 4 minutos ug samag alas 9 haaga nga dugang nga balita. Lawaan na PNP nakarikupuhin pusil mga bala ug bolto hindroga haigin serbi nga search warrant. Aadi ang detalyehan na report. Radyo Pilipinas report. Hapadayon nga kampanya kontra layaw nga armas o loose firearms, malangpuson nga naarestuhan mga otoridad ang Lawaan Municipal Police Station in usa nga gintatahapan illegal nga nagtatago hin armas ha Barangay 1 Poblasyon, harunda nga gindumara han Disyembre 4. Sumalakan Police Lieutenant Jonathan Rivas, officer in charge sa Lawaan MPS, ang suspitsado amang gingaranan lang alias Ern, 45 anyos, may asawa, habal-habal driver ngan residente hanasabi nga lugar. Hiya ingin aresto matapos marikupuhan hin pusil, mga bala o illegal nga droga, haigin patuman nga search warrant, nga igin palusad ang Regional Trial Court Branch 42, habalang higa Eastern Samar, paran pagtalapas ang Republic Act 10591 o illegal possession of firearm and ammunition. Ang partikular nga mga kontrabando nga nakumpiskarte kang han suspitsado aman masunod, usa ka unit in caliber 45 nga pistol nga may serial number 1278493, duha nga magazine parin caliber 45 pistol, 17 nga buhi nga bala parin caliber 45 pistol, siyam ka sachet gintatahapan shabu nga natimpang 42 grams nga nakantidad 286,000 pesos, ngan iba pa nga gamit para handruga. Hi alias Ern indayon nga gindara halawaan MPS parin pagdokumento ngan pag-andamin kaangayan nga kaso. Ngan kon magpositibo ha laboratory test nga illegal nga droga na upod nga narikupo, ang suspitsado in maatubangin kadugangan nga kaso, pagtalapas han Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sumalakan Police Lieutenant Rivas, ini nga aktibidad in may adisumpayhan kampanya ni Eastern Samar Police Director Colonel Ernesto Macasil nga kaugop. O kriminalidad at tuhan ngan utdon, gobyerno ugupan paran kamurayawan ngan kauswagan ha Eastern Samar. Kasumpay hini ang Lawaan MPS in padayon nga nag-aawahaga publiko nga magpabilin nga mabinantayanon, ngan dayon nga maghatag in impormasyon mahitungo din illegal nga aktibidad o bisan ano nga krimen agud mamantiner ang mahimyang nga sitwasyon habung to han Lawaan. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:59 na sa buntag. Wala igong oras sa kundini sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sugod. Una kaming manamilit. Salamat sa atong tanan nagapaminaw o nagatutok sa atong Facebook Live. Sangan sa mong station manager Sir Dindo Alaras, sa atong kauban sa Pikas Lawak sa Master Control, Kuya Noel Palugod. Kini ang inyong kauban Jevic Epis, ato usab pasalamatan ato mga reporters nga naghatod og balita karong adlaw nga Martes. Once again, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yung kagano naman sa mga nakaupod ko sa control, si Engineer Francis Marnie Balbes, Engineer Juven Cardenas, ngan amon mga OJT Work Immersion Students, ikan siya sa CCMSF. Ini aniyo sangkay surugon sa kahinan Jean Navilon, nagpapasalamat sa iyong pamati. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Salamat Jean han Radyo Pilipinas sa Kalbayog ngan sugad man Jivik Ipis han Radyo Pilipinas sa Southern Leyte han naging partisipasyon ha pagpahamtanghin na usa ka oras nga pagbabalita hataramdan Good Morning Eastern Visayas nganti kang naman di Radyo Pilipinas Borongan hangaran nito na amon station manager Ate Ruth Rivera Abunda. Bugos nga production team, anaton mga naging kaupod, Engineer Sok Aberia, Dayan Camplon, Atipen Pumida, nga na technical, kaupod di Coach Eufem Bona Jr., inihi Daisy Lalosa Bilizar. Nasa ring damang salamat, anyo pakig-usangan magpabilin nga nakatuto ka Radyo Pilipinas sa Borongan para natin masunod nga program pagkatapos lahin pira nga pahinumdom. Magandang morning! Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.